Magandang gabi mga kabulgar, simulan natin ang balitaan ngayong Martes. Senator Amy Marcos hindi pinapasok sa Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block. Hindi pinapasok si Senator Amy Marcos nang dumating ito sa Double Gem sa Mandaluyong kung saan gaganapin ang pagtitipon ng mga dating bodyguards umano ni former Congressman Saldico. Saad ng senadora, naghahanap namang sila ng paraan upang ituloy ang sesyon ng mga testigo patungkol sa flood control scandal. Sa kabila nito, matapos mag-anunsyo ang pamunuan ng Double Gem na kanselado ang pagdinig, ito ay pinagpatuloy sa ilalim ng Cayetano Block. 8 sakay ng B-52 Air Force bomber na sawi matapos itong bumaksak sa California. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Jenny Albason. Nangyari ang trahedya, alas 11:20, Lunes ng umaga, ilang sandali lang matapos lumipad ang eroplano para sa isang routine test mission. Ayon kay Colonel James Hayes, isang matinding trahedya at walang sino mang makakaligtas sa sinapit ng eroplano na nag-iwan ng makapal na usok at sunog sa runway. Ayon pa sa pamunuan ng base, kasama sa mga nasawi ang ilang opisyal ng militar, sibilyan sa gobyerno at mga kontraktor, kabilang ang 2 empleyado ng eroplano. Gumugulong na ang investigasyon para malaman ang sanhi ng insidente habang nakatigil muna ang operasyon sa naturang airbase. Samantala, ito na ang itinuturing na pinakamalalang trahedya ng naturang bomber aircraft sa loob ng mahigit na 4 na dekada. Nagbubulgar, Jenny Albason. Senator Mark Villar itinangging hinarangan ng LRT-1 Extension Project. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Pinabulaanan ni Senator Mark Villar ang paratang na hinarang umano nito at ng kapatid na si Senator Camille ang implementasyon ng LRT-1 Extension Project tungo sa Cavite. Ito ay matapos ang inilabas na pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remola tungkol sa pangingialam di umano ng magkapatid na Villar sa nasabing proyekto. Ayon kay Remola, kinukumpirma pa ng Office of the Ombudsman ang ulat na na-delay ang proyekto na dahil umano nais ng mga Villar na mareroute ang railway system sa kanilang properties sa kabaan ng C5 Road sa Las Piñas bago tumungo sa Cavite. Nagbubulgar, Brian Kitson. Presidente ng Germany bumisita sa bansa para maapagpulong kay Presidente Marcos. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Miguel Banaag. Naglunsad ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at German President si Frank-Walter Steinmeier ngayong araw sa Malacanang. Sa isinagawang pagpupulong, inaasahang magkakaroon ng mutual interest ang dalawang bansa. Kabilang narito ang defense, maritime cooperation, trade at investments at iba pa. Nagbubulgar, Miguel Banaag. At ngayon naman, narito ang Boses ng Bayan. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng bayan. Samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino patungkol sa hindi pagpayag na papasukin si Senator Amy Marcos sa hearing ng Cayetano Block. Baka kasi kung sasabing maganda ka, hindi na lang siya pinapasok doon. Tsaka naman kung kahit naman anong gusto nila, di ba pinipilit din nila. Ganun din, kung wala ka rin naman sasabing maganda, wag ka na lang imbitahan. Siguro dahil mas marami siyang alam sa Cayetano Block na about sa mga hearing noon, kaya hindi siya pinapasok kasi mas may mai-vulgar pa siyang mga sikreto ng Cayetano. Maybe ganun. Kasi galit siya sa kapatid niya dapat mag-usap sila ng maayos, magtulungan. Dapat ganun lang, magtulungan dapat para ang ating bansa umunlad. Magkaisa lahat ng mga senador, hindi magsiraan, hindi mag-away-away. At yan ang mga opinyong nakalap sa araw na ito. Ako si Kyle Sherin Bago, nagbubulgar. Nanay ni Ashley Rivera, pumanaw na. Ibinahagi ng Kapuso actress na si Ashley Rivera ang pagpanaw ng kanyang ina matapos ang laban nito sa sakit na cancer. Sa kanyang Instagram stories, nagpost ang actress na larawan ng kanyang ina kasabay ng isang maikling ngunit emosyonal na mensahe. Matatandaan noong Abril ay ibinahagi ni Ashley ang kalagayan ng kanyang ina at ang patuloy nitong paikipaglaban sa cancer. Apple David nagbahagi ng happy moments with boyfriend Chad Gamad. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Veron. Ibinahagi ng PBA courtside reporter na si Apple David ang ilang sweet moments nila ng basketball player boyfriend na si Chad Gamad sa kabila ng mga natatanggap na puna mula sa netizens. Matatandaang naging usap-usapan ang kanilang relasyon dahil sa malaking agwat ng kanilang edad, bagay na naging dahilan ng samut-saring komento online. Gayunman, nanindigan si Apple at tiniling sa publiko na igalang ang kanilang desisyon
relasyon bilang magkasintahan. Sa kabila ng kontrobersiya, mas pinili niyang ituon ng pansin sa kanilang relasyon kaysa sa mga batikos ng iba. Nagbubulgar, Mabel Vieron. MVP Sports Foundation, nilinaw na hindi nila pagmamayari ang Ateneo Blue Eagles. Para sa boss ng katotohanan, narito si Janelle Belmonte. Nilinaw ng MVP Sports Foundation o MVPSF na tanging pondo lamang at hindi pamamahala ang kanilang ibinibigay sa Ateneo Blue Eagles Men's Basketball Team. Ito ay kasunod ng trahedyang pagkasawi ng mga student athlete na sina Rene Bartebonia at Divine Adili sa isang team building activity noong June 8. Ayon kay MVPSF President Al Panlilio, nitong Martes, June 16, wala silang kinalaman sa management, coaching, recruitment at player development ng koponan. Dagdag pa niya, nagsilbi lamang sa kanyang personal capacity bilang team manager si Epo Kimpo na nag-resign na at kabilang ngayon sa mga ipinatawag ng PNP-CIDG para magpaliwanag sa insidente. Nakikisa naman ang foundation sa pagdadalamhati ng pamilya ng mga biktima at sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng trahedya. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Feeling mo ang meron na receive ng You Can't Sit With Us merong mga hindi pinapasok sa Double J. Ikaw ba invited ka? Actually, hindi, no? Yun nga, Pero hindi ka rin gate crasher. No, hindi rin. Syempre, nagugulat nga tayo dahil merong ng senator, kagaya niya, Senator Amy, nalaman natin na hindi siya pinapasok dun sa Double Gem kung saan meron silang pagdinig na gagawin sana, di ba? Nakakagulat na alam naman natin na si Senator Cayetano ang nagpatawag. And alam naman natin na magka-block sila. So, yun nga, medyo nagkakaroon ng mga issue na akala... Baka gusto nilang talunin ng ang J-Dean. Mag-break na rin sila. Mga labing-labing. na rin kasi ngayon ng totoo ka dyan. politics natin Oo. Bukas merong magka-love team, merong magka-aliado, tapos the following day kung tayo gulong-gulo, I'm sure yung mga kabulgar at mga kababayan natin, gulong-gulo na rin kung ano nangyayari ngayon sa Senado. Yes, kaya nga, dito nga, medyo kiniklear din natin na baka dun sa area kasi, kaya hindi lang naman pinapasok si Senator Amy, baka wala pa yung ibang mga senator. So, huwag lang tayo Ikaw ay Nako, sana nga ako nga, para medyo mabilis na yung kanilang mga gagawin. Para matapos na lahat na itong problema natin, pagdating dito sa Senate. Ang exciting dito, sa mga darating na araw, magsisimula, tomorrow mangyayari yung special session. Yung June 17, tomorrow nga yun. So yun, tingin natin, yun ang mga... So another day, another hot story tomorrow. Yes, aabangan na naman natin yan bukas. And doon invited ka? Hindi rin. Hindi ka rin pinatawag? Hindi pa. Abangan natin, baka may patawag sa atin, di ba? At yan ang boses na nag-ibabaw sa araw na ito. Ako si Peri Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website, www.bulgaronline.com. At maaari na kayo bumisita sa aming social media accounts. Ako si Thon Sedanyo. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, pahingayin pa rin ang boses ng bayan.